Bukas na nakatakdang talakay ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference ang panukalang dagdagan ang kapangyarihan ng Anti-Money Laundering Council na mag-imbestiga ng bank accounts. Kasabay nito'y dumarami na ang mga opisyal na lumalagdas sa waiver para mapabuksan ang kanilang mga bank account at SALN. Saksi si Jam Sisante. Our position is that our judgment is not appealable, and I don't think they can show that we violated any rule or that we have used our discretion. Itong mariing sagot ni Senate President Juan Ponce Enrile kasunod ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ni Attorney Homobono Adaza at Attorney Alan Paglia laban sa guilty verdict na impeachment court kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Giit ng dalawang abogado, unverified daw ang articles of impeachment laban kay Corona kahit pa tinanggap na ng impeachment court ang reklamong sinuportahan ng 188 lagda ng mga kongresista. The assumed jurisdiction, when they have no jurisdiction, the complaint should be verified. We are raising error of jurisdiction which never becomes moot and academic. Sabi naman ng palasyo, that is their right as taxpayers as far as we are concerned. And as far as the Senate is concerned, the Senate stands by its decision. Kaya naman tuloy ang Judicial and Bar Council sa pagbuo ng shortlist ng mga posibleng pumalit kay Corona. Ang mga aplikante o nominado kailangan na magpasa ng waiver para mapabuksan ang kanilang mga bank account at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, hakbang ng JBC na kinontra ng ilang senador. Pagka inakusahan ka, doon mo ipakita na wala kang tinatago. Pero without an investigation, parang yun, masasabi mo nga medyo overacting nga. Para bagang ang assumption, kami lahat ay magnanakaw and prove that you are not a crook by by giving a waiver to your account. Hindi naman siguro tama yan. Gayunman, kasunod ng pag-issue ni Corona ng waiver para maisapubliko ang kanyang bank accounts at SALN, dumami ang mga opisyal na sumunod sa kanyang hakbang. Sa Senado nga, mayroon ng mga pumirma. Sa mababang kapulungan, 8 kongresista kasama ang impeachment prosecutor na si Nery Colmenares. Kasama naman si Vice President Judge Omar Binay sa mga naghayag na pipirma sa waiver. Gayon din sila Justice Secretary Laila De Lima, Customs Commissioner Rufy Biazon at ilang pang mamabata sa mataas at mababang kapulungan. Pero si Pangulong Noynoy Aquino, Senate President Enrile at ilan pang mambabatas hindi raw pipirma ng waiver. Ang posisyon namin mas malawak po ang waiver sa SALN. It is more than enough that we have signed the SALN. Sa SALN, nakasaad na maaaring kumuha ang ombudsman ng mga dokumento na nagpapakita ng yaman, business interest, financial connections, pati ng mga utang ng opisyal. Ang mga dokumentong ito pwedeng kunin mula sa mga ahensya ng gobyerno kasama na ang Bureau of Internal Revenue. Ipinasa naman sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado ang Senate Bill 3009 na naglalayong bigyan ng Anti-Money Laundering Council ng kapangyarihang mag-imbestiga ng bank accounts kahit hindi ipinapaalam sa may-ari nito basta't may pahintulot ng korte. Dahil aprobado na rin ang House version ng panukalang ito, bukas ay magsasagawa na ng bicameral conference ang Kamara at Senado para i-ratify, mapirmahan ng Pangulo at maging ganap na batas. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.